Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, natakot na ba? Senadora gusto talunin si BP Sara. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga karibin natin, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita, no? Dito po sa mundo ng social media. At ito pong bigyan po natin ng reaksyon, ito pong post ni Sir Greco Bellica, no? Sabi po dito mga kababayan, ang ngiti ng mga congressman. Oo nga kasi nagtawanan po yung mga congressman, no? Oh, ang ngiti ng mga congressman, no? Ang ngiti sa mukha, okay? Ang ngiti sa mga mukha ng lahat sa pag-walk out ni Congressman Abante sa pagdinig sa impeachment ni BBM ang naglantad na peke o palabas lamang ang hearing. Naku po. Peke lang pala ang palabas lang ang hearing mga kababayan. So yan, binatikos po ni former PACC Chair Greco Bellica ang pag-walkout ni Pastor Benny Abante sa pagdinig ng Kongreso kaugnay sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya ay naglantad ng pagiging sham hearing sa buong proseso. Ayon kay Bellica, kapansin-pansin umano ang ngitian at kawalan ng tensyon sa loob ng hearing kahit may naganap na walkout, isang sinyalis anya na may naunang pagkakaunawaan na ang mga sangkot. Aba, may pagkakaunawaan na palang mga sangkot. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. Pero ito, pasadahan po natin yung mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. No? Sabi po dito, bakit nagtitiis tayong taong bayan na ganito ang sistema sa Kongreso? Dapat abolish na yan. Diyan ang malaking nakawan. Oo nga eh. Kayo mga kababayan, do you agree? No? Do you agree po na dapat i-abolish na po itong Kongreso? Lalong-lalo na po itong House of Representatives dahil dyan daw mga kababayan, malaki ang nakawan. Diba? Totoo naman may nakawan po dyan mga kababayan Diba? May bigayan ng mga incentives, diba? Yan po. Sabi po dito ni Ponciano, sawa na ba kayo sa Senado at Kongreso? Kung ganon, gawin ninyong parliamentary government ang sistema ng gobyerno at gawing Prime Minister ang Pangulo to stop this anarchy in our political system. Don't you know that all major projects planned by former President Ferdinand Marcos were built and finished during martial law by cutting all travel and luxurious expenses and expenditures in government salaries because the absence of senators and congressmen shift to assemblymen whose member was 50 or less than 100 men, genius and reputable men in their own profession, sabi hoping this will be done again until our country is stabilized and return to normal life, especially in our good normal conduct and learn to respect our leaders. Aray ko po. Sabi po ni Ponciano, gawin na nating parliamentary ang ating gobyerno para mabawasan na ang mga expenses. You know, this is good, no? Kung hindi lang ang presidente natin ngayon si Marcos, no? Kung Duterte tapos mag-parliamentary tayo, nako, very very good, no? Pero kung ngayon po tayo magpa-parliamentary tapos si President Bongbong Marcos Jr. ang presidente at yun ang sinasuggest mo na maging presidente na maging prime minister, I think hindi po papayag ang taong bayan, no? Kasi
Nasaan naman? Nasaan naman ang patunay na talagang maging maayos tayo? Kapag, for example, naging Prime Minister si President Bongbong Marcos Jr., wala eh. 3 taon na po. Dapat sa 3 taon na yan, mga kabayan, may pinatunayan na sa atin si President Bongbong Marcos Jr., no? Pero wala eh. Wala pong ganong mga pangyayari. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? Just comment down below at eto. Pasadahan din po natin to, mga kabayan, Senator Risa Hontiveros. Si Senator Risa Hontiveros, mga kabayan, sabi niya po dito, the opposition is working hard on uniting because it is only if we unite that we will have a fighting chance. Ayan, mukhang dito takot na takot si si Risa Hontiveros. Oo, ang nakikita ko po dito, natatakot po si Risa Hontiveros. Natatakot po si Risa Hontiveros na talunin po siya ni Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente. Kung siya lang, no? Kung siya lang yung lalaban, for example, one-on-one sila, no? Vice President Sara Duterte, Risa Hontiveros, magsalpukan sa 2028. Silang dalawa lang, walang tulong ng iba, mga kababayan. So, anong mangyayari? Kakain ito ng alikabok, mga kababayan. Diba? Kaya ngayon pa nga lang, mga karbi natin, naghihikayat na si Risa Hontiveros na magtulungan silang lahat to fight Vice President Sara Duterte para daw magkaroon sila ng laban, no? Sa 2028. Kasi alam naman po natin wala talaga silang laban. Bakit? No? Ang presidente nga natin walang laban sa kay VP Sara. Mas malaki pa nga ang boto ng vice presidente kaysa sa presidente. Di ba? Kaya itong si Risa Hontiveros, mga kababayan, nako, mukhang mayroon talagang mayroon pong natatakot, kinakabahan at mukhang iiyak sa 2028. Ayan, mga kababayan, no? Pero eto, basahin nga po natin ang ilan sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, bilisan nyo at baka maunahan pa kayo sa wish ni Cara David. Aray ko po. Effective pa naman yon. Mag-jack and point na lang kayo sino mauna. Ayan na. Sabi naman po dito ni Pipito, sino ba ang oposisyon ngayon? Sila nga alalay sa ngayon ni Makoy Junior. Sila oo nga eh. Wala namang ang opposition ngayon, I think mga DDS, no? Pero kayo, ganun din eh. Isang kulay ninyo ni Da Junior, di ba? Ano pang sabi ng ating mga kababayan? Paano kayo magka-unite? Pare-pareho kayong may mga ambisyon. Yun lang. Hindi kayo mag-unite. Hindi kayo magiging united, no? Kasi yung kabila, mayroon din silang ambisyon. Ikaw may ambisyon, yung isa may ambisyon. Lahat kayo mag-aambisyon. Kaya mahirap talaga, no? Kahit sabihin pa natin, okay, nagkaisa sila. But at the end of the day, mga kababayan, because of their ambition, magkakaroon po sila. For example lang talagang mag-unite sila, mag-united, magkaroon ng unity mo, okay, sa kanila. Okay. Pagdating po ng araw, pag for example lang nanalo sila, for example lang, malabo rin naman, no? Hindi po maging maayos ang ating bansa. Bakit? Bawat isa sa kanila may ambisyon, di ba? Ibig sabihin, bawat isa sa kanila may personal na interest. Ngayon, syempre kapag ikaw ay may personal na interest, hindi mo kasama yung iba doon sa pinaplano mo. Yung plano mo para lang sa'yo yon, mga kababayan. Wala naman kayong pakialam sa taong bayan eh. Diba? Yun lang. Wala kayong pakialam sa taong bayan. Mayroon kayong kanya-kanyang personal interest, personal na ambitions, no? For being the president of 2028. Pero, mangarap na lang kayo, no? Yan lang ang masasabi ko. Yeah. Mangarap na lang kayo kasi hanggang pangarap na lang yan. Di ba? Or matulog na lang kayo para pagising nyo, okay na.
Okay, eto pa mga kabayan. Ako, itong si Soto, pag-usapan din po natin to. Aba, Nilekturan ni Soto si Justice Leonen. Aba, sabi po dito, Soto, sinabing hindi alam ni Supreme Court Justice Leonen ang rules ng Kongreso. Aba, ipinahayag ni Senator Tito Soto ang paniniwalang hindi umano. Pamilyar si Marvick Leonen or Justice Marvick Leonen sa mga patakaran ng Kongreso na nakasaad sa konstitusyon. Ayon kay Soto, mukhang unfamiliar ang maestrado sa rules ng lehislatura kaugnay ng pagiging ponente ni Leonen sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara umanong unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito mga kaubayan, alam niyo po, hindi ako naniniwalang walang alam si Justice Leonen sa mga rules ng Kongreso. Bakit? Kasi ang laki-laki at ang dami po ng pinagdaanan ng isang Supreme Court Justice, no? Para maging justice po sila ng Supreme Court, di ba? Kung babasahin mo yung mga requirements, no, or yung credentials, di ba? Para ka maging isang justice, Supreme Court Justice, aba, napakahirap pong pasukin. Dadaan ka sa butas ng karayom. Tapos sasabihin lang ng isang komedyanteng ito na si Tito Soto, mga kababayan. Ito po ay isang panginginsulto para sa akin, ha? Oh, ito po ay panginginsulto ni Soto dito po kay Supreme Court Justice Leonen, no? O ibig sabihin mas magaling ka pa. Ikaw na komedyante. Diba? Mas magaling ka pa kaysa po sa nag-aral talaga. Kumbaga sa industriyang yan. Kung ikaw ang industriya mo ay dito sa pelikula, sa pagiging komedyante, yan po diyan ka po magaling, diyan po kayo nakilala, no? Ito naman pong si Supreme Court Justice Leonen, ito ang industriya na. Dito na yan inugatan, dito na yan nawalan ng buhok. Diba? Tapos iinsultuhin mo lang ganyan. Pero ito, binanatan rin itong si Soto, Binanatan po ni ito. Binanatan po ni Panelo. Sabi po dito ni Panelo kay Soto, wag mong pasukin ang usaping legal kung wala ka namang kaalaman sa batas. Aba, hindi pinalampas ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang hayagang pagtutol ni Senate President Tito Soto III sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara bilang unconstitutional ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para kay Panelo, malinaw na maling pagpasok ng larangan ng batas ang mga pahayag ni Soto. Isang larangang hindi umano ito saklaw. Nito saklaw dahil hindi ito abogado. Totoo. Diba? Very, very correct. Ayon sa kanya, ang mga argumento ng Senate President ay hindi lamang kulang sa legal na batayan, kundi isang halimbawa ng paglalampas sa sariling limitasyon ng kaalaman. Tahasan pa niyang tinawag ang mga pahayag ni Soto bilang ignorance overreach, isang termino na anyay mas angkop ilarawan ang ginawang pagkomento ni Senate President sa isang usaping may malinaw na legal na proseso at interpretasyon. Hindi ka abogado, huwag kang magkakamaling pumasok sa teritoryo ng mga abogado. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Ayon po yan kay Panelo. Grabe, no? Kung ako pong sinabihan, ito talagang matutunan po ako sa kahihiyan, mga kababayan. Matutunan po tayo sa kahihiyan. Pero hindi na tinatablan eh. Si Senate President Tito Soto, nako, makapal na po niya na ang mukha, biruin mo
sa mga taping nila, sa mga comedy movies, di ba? Sa mga pelikula nila, talagang pakapalan dyan ng mukha. Yan siguro ang the best, no? The best, ano tawag dito? The best arm, no? The best weapon, ayan, equipment. Anong equipment? Yan siguro ang the best weapon ni Senate President Tito Soto, yung kakapal ng mukha, di ba? Kasi nga artista, lahat naman po ng artista makakapal ang mukha. Gagawa ba naman yan ng mga pelikula kung hindi makakapal ang mukha? Diba? Anyway, eto mga kababayan, no? Eto, basahin nga muna natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Sabi dito ni Jing, bida-bida ka kasi Soto, di naman abogado. Ano yun? Napahiya ka. Ha? Manahimik ka na lang, wala kang alam sa batas. Ayan ha. Sabi naman po dito ni Lord Deta, balik ka na lang sa Itbulaga, mas bagay ka doon. Sana makontento ka na kung anong meron sa'yo ngayon. Di na kayo naawa sa mga Pinoy, puro kayo kagahaman. Sa kapangyarihan, wala naman kayong aksyon sa mga magnanakaw ng kaban ng bayan. Bulag-bulagan lang kayo. Totoo, no? Ito. Bakit? Biruin mo mga kababayan, no? Sila po ang nasa authority ngayon. Silang authority ngayon, pero wala naman po silang di ba? Wala pa silang napapatunayan na malaking tao na napakulong nila. Bakit si Bong Revilla, hindi naman yan ang inaasahan ng taong bayan na makukulong di ba? Hindi naman yan ang inaasahan ng taong bayan at alam ng taong bayan na big fish. Meron pa. Pero hindi nyo magalaw-galaw. So, ayan. Ano po ang masasabi nyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, bago po natin tapusin ang video ito mga kababayan, Claire Castro, no? Napahiya kasi balat sibuyas. Eto, pakinggan po natin ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Hindi po ba parang balat sibuyas kayong mga government officials like nag-file ng case si Congressman Levice against you against Trixie? Hindi ba parte po yan ng trabaho ninyo na kayo ay nakikriticize? Kayo ay napupuna? Hindi po ba? So yan mga kababayan ha. Sa ata si Auntie Claire, diretsahan, hindi tuloy makasagot agad. Saklap naman, di ba? Kasi nga, totoo naman, napakabalat sibuyas po ng gobyernong ito. Kahit, hindi, ganito ang nangyayari. Ako may napanood po ako kanina, si Attorney Respicio, no? Sabi niya, totoo, ito, this one really justify dito po sa sinasabi po ng reporter, di ba? Kasi, pag ikaw ay lumalaban sa administrasyong ito, kapag hindi ka napaparusahan, pag hindi ka masuspindi sa iyong trabaho, no, ikaw ay kakasuhan. If you are not a government official, kakasuhan ka nila. Kapag naman ikaw ay government official, ikaw ay isususpindi nila. Diba? Like for example, diba? Si Congressman Barsaga, sinuspindi nila dahil grabe mag-criticize sa gobyerno. Yun din naman ang totoo. Si Congressman Leveste, ganun din kasi may pinapakitang mga ebidensya, no? Natakot sila. So, ayun. Ngayon, ginigipit nila, di ba? Yung mga retired generals, di ba? Kinakasuhan nila mga kababayan dahil nagsasalita. Natatakot sila na madala ang damdamin ng mga active personnel, di ba? Dito sa mga retired. Kaya kinakasuhan po nila para magmukhang sila ang tama at yung mga retired generals ang mali mga kababayan. Mga vloggers, mga kababayan, kinasuhan, di ba? Once na nag-criticize ka sa gobyerno, kakasuhan ka nila. Di ba? Anyway, ganun siguro talaga ngayon mga kababayan, no? Napakabalat sibuyas po ng gobyernong ito. Grabe. Anyway, ano po ang inyong reaction dyan mga kababayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Ayan mga kababayan. Maraming salamat po.